So, test driving. Ano to? Nissan B13. So, sakto medyo maulan. Testingin natin ang kotse ng aking kapatid. Charan! Alright! Yeah! Ang baba nga! Putang ina. Yun. So, kung di nyo natatanong, may-ari ng kotse ito ay ang aking kapatid. Teka. At ngayon ko lang to nasakyan. Hindi namin alam paano. Actually, kanina, inatras ko lang, pero ilang segundo lang yun eh. And yun ko lang to masusubukan maneho talaga. Legitimately. Okay, let's go. Parang mamatay na tayo. Pero all goods. Ay! Naked lot! Ako si Jason Cordova, 44 years old, car enthusiast. Yeah. Ito ngayon yung aking alaga, Nissan Sentra B13 1992 model. Magkano mo siya nakuha? Bali nakuha ko lang siya ng around 48K. Bali pang ilang kotse mo na ito, kuya? Pangatlo ko na to, pangatlo. Unang first car ko is Honda Civic na bigote. So, nabenta, and then after that, kumuha ko ng Starex 99 model. And from Starex, medyo nabagalan ako, medyo laki kasi. So, nagpalit ako ng Sentra. Parang inanap ko yung bilis. From Starex, ano yun eh, van eh. Bakit parang nag-opt ka sa maliit na sedan ngayon? From Starex kasi, ginamit ko yung Starex, medyo nakulangan ako sa bilis kasi limitado ka lang sa van eh. Hindi ka makakahataw, malaki, mabigat. So, basically, pagdating sa express, hindi ka ganun katulin makakapagpatakbo. Yun, mas sinanap ko siguro yung bilis and excitement pag nagda-drive. Speaking of bilis, eto bang Nissan na to, kuya, na bibigay na yung hinahanap mo, bilis o hatak? Oo naman. Sa track ito, paano, nakikiliti pa rin yung aking excitement pagdating sa pagdadrive nito kasi malimit pag ginagamit ko to, siyempre bomba tapos hataw, gano'n, one hit, kumbaga yung mga experience. Medyo siyempre second hand cars, daming issue. Nakuha ko to, medyo sira yung mass airflow, power steering, dami pa kaming inayos. Siyempre, gulong, part ng ng second hand problem. And as usual, ang paint natin and yung ibang deterioration. Siyempre, matanda na yung kotse. Pero kahit matanda na, it gives always that kind of power that we're looking for. Lalagay ako ngayon, power steering fluid. Medyo may may problema pa tayo sa leakage. Kaya from time to time medyo nauubusan. Salin-salin lang. In owning a Nissan Sentra B13, kuya, ano bang mga special sa kotse na yan compared sa ibang meron ka before? Wala naman. Siguro sentimental, hindi special. Kasi, kung maalala ko, nung kabataan ko, yan yung mga rides noon, 90s, di ba? So, medyo 90s tayo, 90s lover tayo. Maganda ang mga na-experience ko sa mga ganitong sasakyan. Although nakikita ko lang noon, and now, owning it, siyempre,
sarap sa pakiramdam na ako yung nakasakay ngayon. So, safety first, dapat naka-seatbelt. Ang galing mo doon. Okay. Okay, so Nissan Sentra B13. Lakas ng hatak. Sabi nga ni Kuya Jason, first gear niya talagang wow, okay. Yung first gear niya talagang mararamdaman mo yung acceleration. Wiper lang tayo. So second gear currently, sira tayo speedometer. Sira yung speedometer guys, may na ba tayo? Wala. Hindi ko alam. Second gear lang, di pa third gear. Kasi ang lakas, sira yung speedometer niya pero Saka nasa 40 to 50 tayo ngayon, kanina. siguro, ganun, 40 to 50. Wala tayong speedometer. Sobrang dali man yan, guys. Ang bilis. Third gear. Ang lakas. Try natin mag-overtake. Sipa! Grabe. So, kung base sa aking kapatid, nakuha niya daw na ng 48. Around 50. Then, saktong-sakto. Actually, saktong-sakto yung panahon. Maulan. Yung gunto ng tunog. Woo! So, ayun. 50K, around 50,000. Or around 40,000. Then, ang una kong napansin dun may mga motor tayo na hindi sumayad. May mga motor tayo na around that range lang din. Kung iisipin yung maigi, kung di ka enthusiast ng motor, parang sobrang gandang offer magkaroon ng kahit gantong kulay, so classic cars. Kasi kung iisipin nyo, ang mga ino-offer ng motor iwas traffic, 2-seater, tipid sa gas, syempre kukumpara mo na sa kotse, tipid siya sa gas. Then, adrenaline, yung mga binibigay niya psychologically, tanggalin na natin yan kasi technically hindi siya nagmamatter. Yun. Then sa kotse naman, ito, at least 5-seater, ang kayang-kaya. Kasama driver. And then, ngayon, kung nakita nyo, umuulan, may bubong, malamig, presko kami, hindi kami nababasa, hindi kami nabala ng ulan, and aircon, Nissan, aircon yan. Lamig na. Lamig, no? So, 1992, tama ba? 1992 model to. So far, ang may problema lang, ako, nagda-drive, kasi kinakapa ko pa yung, yung clutch, yung paano i-drive. Pero, sanay kasi ako sa sanay ako sa Matic. Well, manunong ako mag-manual, sanay ako sa Matic. Though, on sitting this for the very first time, driving this car for the very first time, nakuha ko naman kagad. So, small adjustments, konting learning curve lang. And ang unang tumatatak sa akin is yung tunog ng tambucho. Kaya pala yung iba, bomba ng bomba, naiintindihan ko na sila ngayon. Kasi ang ganda And magaan siyang bitbitin, magaan siyang i-drive. So 50,000 na car, or less than 50,000 na kotse, all power, Nissan B13, power steering. For me, sobrang bang for the buck, sulit. Siyempre, may mga palitin na wear and tear, katulad nga ng sabi ni Kuya kanina. Normal naman yun kasi sa katandaan. Ang tao nga di ba? Tumatanda. Pero once ang makina naman, naalagaan ng maayos, tatagal yan. Ayun, sa hatak. Well, comparing dun sa ngayon, comparing dun sa, nasubukan ko rin kasi, actually nasubukan ko lahat ng kotse ni Kuya. Yung Civic, ang lalim nung ang lalim nung clutch. Kaso hindi ko alam kung anong ginawa niya doon. Yung van, Sentra, actually komportable siyang dalhin. Kaso hindi na siya reliable para sa akin. Kasi one time, ginamit ko yun, tsaka lakas sa gas nun, sobra. Tsaka yun nga, one time ginamit ko yun. Tinirik kami. So,
for me, nakakatakot na siyang dalhin. Pero ito, so far so good eh. Kung ano naman maayos. Tsaka, take note, si Utol galing Batangas. Talisay. Paahon. From Batangas to Manila, syempre may mga ahon. Mababa lang ang Batangas. I mean, yung pwesto nila doon. Eh, nandito sila. Ilan sila nakasakay. So, kayang-kaya. Wala daw problema. Then, sabi din ni Utol kanina, yung bilis, nabibigay naman. Which is parang totoo kasi comparing. Kung galing kang van, ang bigat nun eh. Bigat nun Uy, ganda nun. But na 20 years old, mahigit na tong kotse. Smooth pa rin eh, no? Smooth pa rin eh. Ayan, no? Kung pumasok ka sa transition, kung change ka ng gear, napaka-smooth lang. Ayun, again, kahit 20 years na parang hindi mo siya mamamalayan. Tsaka tignan mo yung advantage. Sobrang lakas ngayon ng ulan, Las Piñas. Ayun, no? Ikita nyo naman sa video. Ito yung hindi mo mabibili sa motor kahit gaano kamahal yung motor mo. Kahit Triumph pa yan or ano man dream bike yan. Wala. Hindi mo ito makukuha pag umuulan. Mga dami na rin ako na-drive ng mga 90s na kotse. Pero first time tong B13 na all power steering. Nakita nyo kanina sa previous video, nilagyan ni Kuya Jason ng power steering fluid. Kaya ayun, medyo smooth na talaga siya ngayon. Hindi ka masyadong mahirapan dito. Kung may budget ka na 50,000, given na yun, babalik ka talaga sa mekaniko para sa mga ganitong 20 years old na kotse. Pero kung alam mo yun, kung may time ka, tsaka importante dito passionate ka sa kotse. Ang bilis niya. Ano po yun, no? So yun, second gear yun. Talagang nagpo-pull away siya. Bago nga, ramdam mo rin dyan. Ayan. Okay. Woo! Tsaka hindi siya hindi siya matagtag. I mean, hindi sumasabit. Wala. Yung suspension niya, okay pa. Tsaka may mapapansin kayo dito na isa. Tingnan mo dito. Wait lang. Grabe umangat yung RPM mo. Pwede na siguro. Lakas na ulan. So babalik na tayo, guys. Medyo malakas na yung ulan. So that concludes our video. Talaga 50,000. Ibabalance mo lang talaga. Yung time mo sa mekaniko. Time mo sa mekaniko versus yung safety mo sa ulan. Yung purpose ng pagbili. Again, pag 50,000 yung budget mo, mag-expect ka na lahat ng pwedeng i-expect given with the age ng kotse. So, yun lang. Sana nakatulong yung video. And see you on our next vlog. Uwi muna kami ni Papa Ned. Bye! 500 subscribers na kami, and thank you guys for watching and subscribing to our YouTube channel. Salamat sa inyong suporta at gaya ng aming naipangako. Siyempre, meron kami pamimigay na classic helmet. So, paano nga ba manalo? Tama, we have 3 easy steps para makasali. Alright, so unang-una, kailangan mag-like sa Facebook page namin at syempre, mag-subscribe ka sa YouTube channel namin na Taste Right PH and make sure may screenshot mo na nakasubscribe ka sa amin. Step 2, so i-share sa inyong Facebook timeline ang kahit anong napanood na video, of course, ng Taste Right PH na may caption na hashtag Taste Right PH. Step 3, gamit ang comment section sa video na ito, ay tag mo na rin ang tropa mo, 3 tropa na may Facebook, at i-share mo na rin yung screenshot doon na pinascreenshot namin kayo na subscribe sa aming YouTube channel bilang katunayan. Ayun, so abangan nyo ang announcement namin sa July 30 and magla-live kami sa YouTube channel and Facebook page namin at gagamit kami ng lehitimong raffle picker para mapili ang
mananalo. Yan. Siyempre, kapag binapili ng aming comment picker, ay sisiguraduhin namin sumunod sa lahat ng 3 steps na binanggit namin kanina. Pag hindi ka sumunod doon, tapos ikaw ang napili, ito ay magiging default at mamimili kami ulit ng bago. Ang raffle na to ay libre, so wala kayong kailangang bayaran. So sagot namin yung shipping fee. Yes, sir? And kahit nasaan kayo sa Pilipinas, pwede kayong manalo ng classic group helmet. Lalo na kung kayo, classic motorcycle. So bagay na bagay. Kaya, ano pang iniintay nyo? Sali na! Sali na!